sa sakit. Nangunguna ang unang hirit at MX3 Capsule and Tea sa pangangalaga ng inyong kalusugan. Sa unang hirit, serbisyong totoo ang unang hirit. Ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit. Nagbabalik po ang unang hirit. Ako, ito na, ang dami natin kailangang pag-usapan, di ba? Kaya narito na po ang mga balitang dapat niyong malaman sa ating top hirit. Paalala lang po sa ating mga kapuso, suspendido pa rin po ang klase sa ilang pampublikong eskwelahan dyan po naman sa Valenzuela City ngayong araw dahil pa rin sa baha. Ayon po sa DepEd Valenzuela City, kabilang dyan ang Wawang Pulo Elementary School, Wawang Pulo Annex, A. Diato Elementary School, Pio Valenzuela Elementary School, Isla Elementary School, Tagalog Elementary School, PR San Diego Elementary School, Pasolo Elementary School, Rincon Elementary School, Dalandan National High School, Polo National High School at Arcong Bato National High School. Hanggang kahapon po ay maraming lugar pa rin sa Valenzuela City ang lubog sa baha. Kwento po ng mga residente, bagyong Pedring pa lang ay tumaas na po ang tubig sa barangay Palasan, Polo, Arcong Bato at Pariancillo, Villa. Kaya't nang dumating po ang bagyong Kiel, hindi na nagbago ang taas ng tubig. Ilang residente rin ang lumikas at pansamantalang nanunuluyan na sa mga evacuation center. Samantala, base sa pinakabagong weather bulletin ng Pag-asa ngayong alas 5 ng umaga, nalusaw na po ang low pressure area sa mahilagang silangan ng Southern Luzon. Pero sa kabila po nito, makakaranas pa rin ng mga pag-ulan ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Habang ibang bahagi ng Luzon, magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan. Oh, medyo parang good news yun eh. Good news yun, di ba? Nalusaw na eh. So, alright. tayo. Yay! Wonderful. Huwag na sana mabuong muli. That's right. Oo. Meron pa naman tayong mga walking on party on Sunday. Marami kailangan gawin, tsaka hindi pa nagre-recover mga Pilipino, di ba? Ayun, Wag yun na. talaga doon. Yung light muna talaga yung bagay na yun. Samantala, dahil sa pananalasa ng dalawang magkakasunod na bagyo, baha pa rin po ang maraming bahagi ng Central Luzon. Dahil dito, posibleng bubisita si Pangulong Noynoy Aquino sa mga sinalantang lugar gaya ng Bulacan, Pampanga at Tarlac ngayong linggo. Binubuo na rin daw ng gobyerno ang isang rehabilitation plan para sa mga apektadong lugar. Kabilang dito ang tulong sa mga magsasaka at rehabilitasyon sa mga nasirang infrastruktura. Dahil naman sa malaking pinsalang iniwan ng bagyo o dalawang bagyo, inirekomenda na ni Defense Secretary at NDRRMC Chairman Voltaire Gazmin ang pagdedeklara ng National State of Calamity. Samantala sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 4 na ang kumpirmadong patay dahil sa bagyong Kiel. Samantala, isinialalim na sa state of calamity ang malaking bahagi ng Luzon dahil sa pagbaha. Sa Pangasinan, apektado pa rin ng baha ang mga bayan ng Calasiao, Balungaw at maging ang Dagupan City. Naapektuhan naman ng malalakas na alon ang may 200 bahay sa dalampasigan ng Aringay sa La Union. Lubog din ang maraming palayan doon. Sa Region 2 naman, nagsisimula ng bumangon ang probinsya ng Cagayan. Laking pasalamat ang mga magsasaka roon na nakapag-ani na sila ng mais bago pa man manalasa ang mga bagyo. Nagsisimula naman itayo ng ilang mga taga-Isabela ang kanilang mga bahay na tinangay ng malakas na hangin. Nasa ilalim rin ng state of calamity ang lalawigan ng Ifugao dahil sa mga nasirang tulay at taniman doon. Sa Region 3 naman, isolated ang ilang barangay sa Macabebe, Pampanga dahil sa pag-apaw ng ilog doon. At dahil naman sa pagiging isang catch basin ng lalawigan ng Tarlac, muling binaha ang lugar. Kasamang La Paz, 13 bayan sa Tarlac ang nalubog sa baha ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Higit sa 3,000 pamilya ang nasa mga evacuation centers ngayon pero problemado naman sila sa pagkain, tubig at medisina. Sa Kalumpit, Bulacan, lampas tao pa rin po ang ilang lugar kaya naman di pa rin maiwasang lumusong sa baha ng mga residente. Inaasahang magtatagal pa ang mga baha sa Kalumpit, Hagonoy at Paumbong bago ito tuluyang humupa. Kaya para naman po sa maaasahan nating lagay ng panahon, makakapanayan po natin si Mr. Sunny Paharilla, ang weather forecaster ng Pag-asa.
Good morning, Mr. Sani. Yes, magandang umaga po po niya sa ating pong mga kasamaan dyan. Oo, mukhang may good news po tayo. Nalusaw na po ang LPA sa silangan ng Southern Luzon. Opo, magandang balita po sa Oo. ating pong mga kababayan na yung binabantayan natin na potensyal na maging Bagyong Ramon ay ito'y ganap ng nalusaw. Although we had been expecting, kahapon na kausap po yung inyong mga news programs na ito nga ay more of dissipating than developing. So, ayun, nalusaw na nga po. Although, hindi tayo nagiging dito complacent dahil ITCC po yan. Yung ITCC convergence zone po yan. Anytime from now ay pwedeng may ma-develop po dyan sa access ng ating ITCC. So talagang dapat ituloy lang natin ang ating pagdarasal na wala na hong iba pang sama ng panahon na nagbabanta sa ating bansa po. Opo, magkaroon ng break siguro. Ang kasi for the month of October, 2 to 3 tropical cyclones po ang maaari pong mabuo. So although we are hopeful and we are prayerful na wala, but we have to accept the fact na climatologically speaking, yes, and then aktibo yung ating oceanic and environmental conditions ay nagfi-favor sa mga development ng ating mga cyclones. So ganun pa rin yung ating pagbabantay at sa ating mga kababayan na maging mapagmatsyag din po para hindi po sila mahuli sa balita. Pero makaka-expect pa rin po tayo ng mga panakanakang pag-uulan dahil po sa southwest monsoon. Paano ho ba yun? Ang apektado po tayo ng ITCC actually. Yung southwest monsoon natin medyo mahina na po yun. Okay. Hindi na siya ang nag-contribute talaga sa mga pag-ulan natin. Ang kanlurang bahagi po ng Central Luzon, ang buong Southern Luzon hanggang sa Visayas, Mindanao, ito yung magkakaroon po ng mostly cloudy skies na magiging kalat-kalat ang mga pag-ulan at pagkulog. Lalong-lalo na pagdating po ng mga bandang tanghali hanggang hapon kung saan nagkaroon na nga po ng effect ng local heating of the ground dahil sa naarawan. So, makikita na po natin ang Haring Araw, Mr. Sani. Opo, bagay na bagay ho ang pangalan nyo. Opo, inasahan po natin na although kahapon nakita naman natin, ngayon nga lang short-lived yung araw natin kahapon. So ngayon mas makikita na natin siya. Opo. Good news po yan. Alright, maraming salamat po sa inyo, Mr. Sani Paharilla, ang weather forecaster ng Pag-asa. Maaari na rin kayo makatulog. Okay, samantala mga igan, ngayon naman makibalitan tayo sa mga kababayan natin na apektuhan ng mga pagbabaha. Dahil sa magkasunod na bagyong Pedring at Kiel, nasa Hagonoy, Bulacan ngayon si Susan Enriquez. Si Love naman ay nasa warehouse ng GMA Kapuso Foundation. Puntahan muna natin ang San Pedro High School sa Hagonoy, Bulacan, kung saan naroon po ngayon si Susan Enriquez. Susan? Yes, maraming salamat, Igan. Alam mo, 1,300 katao ang kasalukuyang naka-evacuate dito sa San Pedro High School. Dito nga po sa Barangay San Pedro sa Hagonoy, Bulacan. At ngayong umaga, bilang bahagi po ng ating serbisyong totoo, meron po tayong libreng palaba dito. Ayan, pa-shower at papaligo ho doon sa ating mga kababayan dahil ilang araw na ho silang hindi nakapaglalaban ng kanilang mga damit, yung mga nabasahan nilang mga gamit, ayan, at ilang araw na silang hindi nakakapaligo. At bukod ho dyan sa gagawin nating libreng palaba, pagpapaligo at supply ng maiinom na tubig dito ho sa ating mga kababayan dahil ang apektado ho dito ay yung supply ng kanilang maiinom na tubig dahil nga po sa wala pang mga ilaw hanggang sa mga oras na to. Habang papunta ho kami ngayong araw na ito, napakadilim ho ng paligid at may mga dinaanan pa kaming lugar na medyo mataas po yung tubig. Ang sinasabi ho ng mga residente ay kahapon ho ng maghapon, bahagyan na ho bumaba yung tubig pero medyo tumaas na naman dahil ang sinasabi nga yung patuloy na pagbaba ng tubig mula po dyan sa bahagi ng Nueva Ecija. Kaya ngayong umaga ho ay bibigyan ho natin ng bahagyang pampalubag loob yung ating mga kababayan para naman ho guminhawa yung kanilang pakiramdam. Magkakaroon ho silang libreng paligo, libreng palabayan. Nakikita na ho natin yung mga nakaputing mga t-shirt, yung mga naglalaban. Ako, sanay na sanay sa pagkusot. At syempre may mga washing machine para doble ho yung puwersa.